Idol, may dinala dito sa atin ngayon na CRT television. Ayan, 17 inches po yata ito mga idol. 17. Sabi po na may-ari, naka-standby lang po daw ito mga idol. Hindi daw po lumalabas yung picture sa kanyang screen. So, susubukan po natin mga idol. Yan, isasaksak po natin sa ating saksakan. At saka ipa-power on. Ayan, sa nakikita nyo po, wala pong lumalabas dito sa kanyang screen. Ayan, so titingnan po natin kung ano po yung sira nito mga idol. Tadaan! Yan, so ito na yung kanyang board mga idol. Nabaklas na natin yung kanyang board. Wow! Grabe na yung dumi ng kanyang board mga idol. So, pagtatanggalin po muna natin itong kanyang mga connections. At nang sa ganun mag-visual check muna natin ito mga idol. Visual check muna, yan po yung kadalasan kong inuuna. Yan, sa nakikita nyo, ano na, grabe na yung dumi niya mga idol sa loob. Yan, so babalik pa rin natin yung board para makita natin. Check muna natin, unang-una, kung mayroon pang supply na natira sa kanyang filter capacitor na primary para iwas kuryente. Yan, so, mayroon pa pero konti na lang. Siyempre, mag-check muna na tayo dito mga idol. Mamaya na ako magbo-voltage check kasi sa nakikita ko, meron po siyang mga bitak-bitak na mga mga pinaghihinangan. Minsan kasi sa base po sa experience ko kapag ito pong China board kasi ito mga idol, universal board pala kung tawagin ito mga idol, yung board na kinabit. Ayan. Bago lang po ito yung kanyang casing, pero po yung kanyang tube po, luma po ito. Yung kanyang picture tube po is galing po ito sa mga CRT type na computer screen at ikino-convert na lang po ng mga fabricator. So, base po sa experience ko sa pag-ayos-ayos, hindi naman sa nagiging eksperto tayo, pero meron pong mga bitak-bitak. Ito po yung kadalasang nagkokos ng kanyang pag-standby display. Ito po yung kanyang IC na system chroma kung tawagin. Ayan. So, sa nakikita ko kasi marami ng bitak. So, dyan po yung kadalasan nag-trigger na hindi po siya mag-oscillate. So, ihihinang na lang po natin. Resolder po nga muna natin at saka i-observe, isaksak ulit kung gagana siya. Pero mostly, ayan, ito po yung kadalasan sa base po sa pagre-repair ko. Kapag ganito po kasi basta't hindi na po masyadong kumapit yung hinang, may tendency po talaga na mag-loss connection at hindi po gumana yung appliances. Ayan, so re-resolder lang po muna natin pinaka-basic na ginagawa sa sa pagre-repair ng mga appliances. Resolder. Yan, resolder. Kasi minsan pag may nag-loss connection, talagang hindi gagana yung ating appliances. Ayan. So i-resolder natin at susubukan mamaya. Tsaka pag hindi pa, doon na tayo mag-shift sa pangalawang pag-repair na voltage check na po tayo. Hinang-hinang sa mga nabibitak na connection.
At ng parte na medyo kita natin na manipis yung pagkakahinang, hinangin na lang para walang back job. Para sure full na walang lost connection sa mga idol. Paan ka? Sana makuha sa tsamba. Pero suspect na flyback kaya ang iya flyback may litik. So ito na siya idol, ibalik na natin yung ating mga connections. Ayan, so kadalasan pag ginagawa ko pag nag-repair, kapag na-resolder ko na yung nakikita ko mga bitak-bitak na mga paghihinang, sinusubukan ko talaga yung aking ginawa kung okay ba. Kasi minsan lost connection lang po para hindi naman po mapamahal yung customer. Isusubukan natin kung gagana siya. Ayan. So ito na yung ating power cord. At syempre, ipa-power on po kanina. Kanina, sa nakikita nyo kapag power on po natin, wala pong display na lumalabas dito sa kanyang screen. So ngayon, ipa-power on po natin mga idol. Ayan, nagsiga na yung kanyang power. At syempre, yan. Goods na siya mga idol. So, hindi na po mapapamahal yung customer. Bali lost connection lang. So, konti lang kanyang babayaran. Yan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana'y nakapagbigay po tayo ng konting kalaman kapag nag-ayos nitong CRT Television. Yan. Maraming salamat po and God bless.